Ayan, no? Kita nyo yung diferensya ng paa ko, no? Malayo pa lang, no? Kitang-kita nyo kung sino yung namamagang, ano, no? Parte ng paa, no? Yan, ito normal to, eh. Ito yung namamaga. Yan, no? Pero hindi naman siya masakit. Oh, nahawakan ko siya, pero ramdam ko na maga talaga. Kaya lang, sabi nung iba, hindi raw to gout. Bunyon. Bunyon daw to yung pag-usli ng buto natin dito, no? Yan, no? Kasi marami tayong kinain dun sa, ano? Sa San Francisco, USA, America. Dami nating nakain doon eh. Siyempre, kahit bawal na minsan sa atin, nasobrahan tayo, in-enjoy natin yung pag-stay natin doon. Kaya yan yung nangyari ngayon. Magandang araw ulit sa inyo mga kainis, ano? Magandang araw, magandang gabi yan kung nasaan man kayong araw na to. Uminom ako ng gamot kagabi, tsaka bago ako pumasok sa trabaho. So ngayon, update ko lang kayo sa sa mga luya ng aking paa. Yan yung daliring namamaga mga kainis, ano, sa paa ko, ayan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, mas okay na siya ngayon. Kung napapansin nyo, eh, medyo nawala na ng konti yung pamamaga, ano, at saka mas okay na yung nararamdaman ko dito kumpara kahapon. Pero tingnan nyo, malaki pa rin. Lamig pa rin, ano? Pero maya ng konti, tataas na yung temperature natin, iinit na. Yan, dito muna ako, papasok muna ako. Meron ako appointment ng 11:20. Sandali lang naman yun. Pagkabigay sa akin ng referral, alis na tayo dito. Yan, tapos na tayo mga kainis. Nakahingi na ako ng referral. So nakakatuwa naman mga kainis, no, dahil yung aking blood pressure ay normal, 128/80. Naka naman talaga, normal na normal. Tapos yung atay ko, chinek nila, kasi nakita sa record natin, di ba pumunta tayo ng hospital nung nakaraang November, nung tayo ay napunta sa hospital emergency, di ba, dahil nga sa gallstone, yung pananakit ng tiyan ko. Eh okay naman daw, healthy naman daw yung liver natin mga kainag, sana mabuti naman, at malaking tulong na rin talaga yung napatigil tayo sa pag-inom ng alak. Tapos pinacheck ko lahat, yung aking cholesterol, uric acid, prostate. Yan, every year kailangan ko nang i-check yan. Siyempre para wag naman sana kung sakaling may makita, at least habang maaga, maayos natin. Yan, so marami rito, mga potassium, mga lahat yung check, yung kukunan ako ng dugo tsaka stool, bibigay natin doon sa kanila para makita nila lahat. Tapos kailangan kong mag-fasting for before ako magpakuha ng dugo. Yan, dito muna tayo. Magandang araw sa inyo mga kainags, ano? Pupunta ako ngayon sa Dynalife para magpakuha ng dugo, para mapacheck up. Habang maaga pa, alas 9:15 pa lang ng umaga ngayon. Buti naman maagang nagbubukas yung Dynalife. Hindi pa ako kumakain, hindi pa ako umiinom ng tubig, tsaka hindi pa rin ako nagko-coffee. Kumbaga nag-fasting ako mula kagabi. Pagkatapos natin makuha ng dugo, buisit na bulol. Alis na tayo, saka tayo kumain, tsaka uminom ng tubig, tsaka magkape. Bagong gising eh. Hindi pa nakapag-warm up yung bunganga ko. wait lang. Dito tayo. Tsaka konti yung tao dito ngayon. Pero mamaya dami na dito. Actually yung ibang mga establishment katulad niya sarado pa. Yung Dynalife yun lang bukas. Balik muna ako, nakalimutan ko yung referral natin. Yun yung importante. Hindi ka papansinin doon pag wala kang referral. Dapat meron kang referral. Yung referral na hiningi natin sa doktor, kung ano yung i-check nila sa dugo natin. Mabuti na lang lagi kung nilalagay sa sasakyan yung mga ganyan dokumento, para kung sakaling makalimutan ko, at least babalikan ko lang sa sasakyan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung kailangan natin. So siguro maghihintay tayo ng ng mga pinakamatagal 2 oras. Depende sa haba ng pila yan. Pero kung nauna tayo, wala pang masyadong pila, maaga-aga tayo makaka-uwi matatapos. Ito na siya ngayon, hindi na siya Dynalife. Ito na siya. Haba pila. Ayan, tapos na tayo mga kainags, ano? So akala ko maghihintay ako ng matagal eh. Hindi pala, no? So mahaba lang yung pila.
Tapos naghintay ako sa pila ng mga 30 minutes. Tapos pinaupo agad ako, akala ko maghihintay pa ako ng mga 2 oras. Sabi sa akin, upo ka lang dyan, maya tatawagin ka na. So bali ang ikasama na yung paghihintay ko, nung kinunan ako ng dugo, bali na sa 40 minutes mga kainis. So tapos na. So bali 14 yung i-check sa mga dugo ko. Kasama na doon yung yung sugars, yung uric acid, cholesterol, yan yung kasama na doon sa 14 na kukunin sa akin. So every year nagpapakuha talaga ako ng dugo para malaman natin habang maaga pa kung ano yung dapat nating gawin, or kung meron man sila makita habang maaga pa, masolusyonan ka agad. Karate. Hay! Yaki! Yaki soba! Yan, dito muna tayo, bili tayo ng kape. Coffee muna tayo. Tapos dito na rin tayo kumain. Parang pagka tumanda na rin tayo mga kainags, nandito na rin tayo sa mga Tim Hortons or sa mga McDonald's na katambay. Kasama yung mga kaibigan natin matatanda na rin. Nag-uusap, pampalipas oras, So tara na mga kainags, alis na tayo. Punta na tayo dun sa sasakyan natin. Nag-enjoy din ako dito sa pagtambay natin habang nagko-coffee. Tingnan ko yung mga matatanda habang nag-uusap-usap, Na-imagine ko yung sarili ko pagtanda ako Sarap ng kape. Sarap talaga ng kape pag sa medyo malamig ang panahon. Yan, hindi na malamig ang panahon ngayon mga kainags. Single digit. Mamaya-maya ng konti magpa-positive na. Mga positive 2, ganyan. Sambuan na lang mga kainags, Sambuan na lang, alis na ulit tayo. Punta na ulit tayo ng Las Vegas. Yun. Nakakatuwa lang nakakatuwa lang. Naalala ko lang kasi dati mga kainags, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Ang intro ko pa nun dati yung di ba? Naalala nyo ba yun? Doon sa mga matatagal nating viewers, naalala nyo ba yun yung tuloy ang pasyal sa Canada? Yan, di ba yung magsasabi muna ako ng winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada. Yan. Maraming nag-comment nun dapat daw namamasyal ako sa Ontario, sa Winnipeg, sa Saskatchewan, Vancouver, kasi Canada di ba? Sa Nunavut, mga ganun daw. Kasi nagsisimula pa lang tayo nung time na yon. Wala pa tayong masyadong idea kung ano ba yung mga pinagsasabi ko. Ang nasa isip ko lang kasi noon, yan, pasyal tayo sa Canada. Yung mamasyal lang, yung lalabas ka lang sa bahay mo, masyal sa bakuran, sa community. Yun yung nasa isip ko nung time na yon, na hindi ko na namalaya na nung dumadami na, tumataas na pala yung subscribers natin. May mga subscribers tayong nagsasabi na hindi ka naman namamasyal sa buong Canada, tanggalin mo yung pasyal tayo sa Canada. Dapat ang gawin mo na lang, pasyal tayo sa bakuran ng bahay ko. Yan. Amira. O kaya pasyal tayo sa community kung saan ako nakatira. Yan, dahil diyan ka lang naman namin nakikita sa pasyal-pasyal sa labas. So yun, kaya nag-isip ako ng ibang intro. Kaya ang ginawa ko, winter, spring, summer, or fall, tuloy lang ang buhay natin sa Canada. Yan, tuloy ang buhay sa Canada. O di ba mga kainis, mas okay, di ba? So ngayon, hindi ko na malaya ng panahon, hindi ko na malaya ng nangyayari mga kainis. Masyado tayong nawili sa pagbablog natin. Ay hindi ko na napagtanto na namamasyal na pala tayo. Hindi lang sa Canada mga kainis, kundi sa labas ng Canada. Yan, di ba? Nag-uumpisa na. Gusto ko rin pumunta sa Texas kasi gusto ko rin makita yung exact location kung saan nangyari yung gun battle. Alam niyo yung OK Corral, yung Tombstone. Yan, kung napanood niyo yung Tombstone, nila Val Kilmer, yung exact location niya ang tawag doon, OK Corral. Diyan yata sa may Texas. Tingnan natin yan. Marami pa akong gustong puntahan. Yung mga gusto kong puntahan kasi yung mga yung mga lugar na nababasa ko, nakikita ko, madalas kong mapanood. Yan yung mga gusto kong talagang puntahan. Grabe, naiwanan ko yung naiwanan ko sa garahe yung isang ng tubig natin nung nag-grocery tayo. Tingnan niyo nangyari umusli mukhang sasabog yata to Frozen na yelo na to. Buti na lang nakita ko agad, napansin ko. Grabe
Grabe oh. Baka sumabog to. Huwag mo na, lagay ko muna kaya sa basement, no? Baka pumutok eh, bumaha tayo dito sa taas. Sa basement mo na ilagay. Ha? Sa basement. Basement ko na lalagay. Ikaw muna mga kainis, Oo, kasi sabi ko sa'yo, meron pa. Oo nga, nakalimutan ko nga eh. Dali lang. Yan, so baka magtanong kayo mga kainis kung bakit natin dito nilagay sa basement. Kasi dito po sa basement namin, merong ano rito, imbornal. Sa mga lumang bahay, wala pong sun pump to, no? Imbornal. Ang ganito yan, totoo yan, no? Kung sakaling may mga kumatas na tubig o bumaha, dito yan, ano, buksan natin ilaw. Yan. Yan, dyan sila, lulusot yan. Tingnan nyo, may tubig, no? Dyan lulusot yung, ano, yung tubig. Kaya dito natin nilagay itong container ng tubig natin. Baka sakaling sumabog, kung napapansin nyo, no? Baka sumabog to, yung tubig, dito pupunta. Dyan babagsak, oh. Yan. Dyan bumabagsak yung pag naglaba tayo. Kung napapansin nyo, merong ano yan. Dyan ang bagsak niya, no? Yan, dyan. So ito, dito natin lagay ito para ano, safe. Yan, kasi kung sa taas natin ilalagay, pag sumabog, baha, patay, malaking problema mga kainags, ano? Kaya dito sa baba. Yung mga bagong bahay kasi ngayon mga kainags, alam ko wala silang ganito, no? Wala silang imbornal. Ang meron sila, sun pump. Yun yung humihigop ng tubig pataas. Or basta humihigop ng tubig para mapunta yung mga tubig doon sa isang lagayan. Ang disadvantage naman nun ay pagkakarinig ko doon sa may mga bagong bahay, no, mga nakakausap natin. Minsan daw pag nasira yung sun pump nila, bumabaha yung basement nila pagka nasira yung motor ng sun pump nila. Yung sun pump, yun na nga yun, ano. Nag-aano ng tubig, nag-iipon ng tubig at nagdadala ng tubig kung saan man dapat mapunta. Hindi katulad ng lumang bahay natin, katulad to, automatic doon mismo sa imbornal. Yan, dito na mismo sa imbornal. Yan lang muna natin lagayan. Ito kasi naalala ko, baka sumabog eh. Bigla siyang gumanon, no? Umalsa. Dapat siya nakalubog eh. Oh? Parang bato sa tigas. Meron ako narinig na pumutok dito. Ay, sabi, ito yung mga kainan siya, no? Ayan, no? Kung napapansin nyo, natanggal yung takip mga kainags, ano? Ito na yung takip, oh. Kaya pala meron ako narinig na pumutok. Pok! Lakas. Gumanon eh, oh. So ito yun, yung pressure niya. Siguro sobrang lakas ng pressure kasi nga natutunan, ano? Napapansin nyo, natutunaw na yung ano, yung ice sa loob ng container na to. Ito pumutok mga kainags, ano? Kaya pala sabi ko parang yan, oh. Kita nyo may mga tubig-tubig na, no? Ayan, tubig, oh. Diyan babagsak yan. Yung pala, galing yung tubig na yan dito sa ano. Kakabit ko dito. Yan, nako. Mabuti na lang, nandito pa tayo sa basement, ano. Kasi kung natunaw yung tubig dito, siyempre yung tubig dyan, babagsak yan. Bagay, babagsak naman doon. Makalahati na lang yung tubig na matitira rito, no. Yan. So kakabit ko dito. Or hindi ko pa kasi pwedeng itayo to kasi ano pa rito, oh. Kaya dapat talaga nakahiga pa eh. Yan, ganyan na lang. So nilagay ko sa ano, ito mga labahan to mga kainags, ano, mga labahan yan. Tapos binalik ko na yung takip. Kung sakaling may butas man to, dahil siguro baka pumutok yung ano dahil sa frozen, ano, sa lamig. Dito naman siya, dito lang siya. Hindi naman mapupuno tong ano na to eh, nitong container na to, ano. Pasok na muna tayo mga kainags, ano. Ayan, tapos yung temperature natin ngayon medyo tumataas mga kainags, ano. Kanina negative 30, naging ano na lang ngayon, negative 24. Pero mamayang gabi malamig uli, negative 32. Tapos siguro yung feels niya negative 37 siguro mamayang gabi yung feels. Pero sa mga susunod na araw medyo gaganda yung panahon natin, hindi na 32, mga negative 22 na lang, 22. Pero negative 22 pa rin, no? Malamig pa rin yun. Pero better na yung 22 kaysa sa negative 37 or negative 30. Dito tayo sa trabaho mga kainags, ano? Sinaksak ko na rin sa ano, sa black heater tong ating black ano, sa kuryente, yung black heater natin. Kasi nga malamig mamaya, para hindi mahirapan mag-start yung ating truck. Snow na naman mga kainags, ano? Grabe. Pagod na ako kakapala ng snow.
Napapagod na ako. Pero wala tayong magagawa mga kainags, ano. Pagod na tayo kasi dito sa trabaho natin, and tapos pag uwi natin magsho-shovel pa tayo ng snow. Mas nakakapagod talaga. Pero okay lang yan, matagal na natin ginagawa yan, ano. Ito yung ating baril. Yan, oh. Teka lang, yan. Ito nga pala, may mga nagtatanong nga pala kung saan ko nabili ito. Nabili ko ito sa Amazon. Yan, oh. Diba? Makalipas ang halos siyam na oras mga kainags, ano. Ito na yung ating iniwang ano pa rin, yellow pa rin, no? Oh? Pero ano na, hindi na siya solid na yellow talaga, no, ice. Yung ilalim niya ganun pa rin. Maumbok pa rin mga kainags, ano. Pero good news kasi walang butas. Kasi kung may butas to, basa tong mga labahan ko. Yan. Hintayin nating matunaw talaga, yung pure na matunaw kasi dito tunaw na yun. Pero yung loob, ice pa rin na yan. Hay! Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ayos. Pahinga na tayo. Pahinga muna ako mga kainags. Pagod na ako eh. Ay, salamat.